Sa inyo lahat. Thank you very much for being here. Hopefully, you are learning a lot. And at Yes. the same time, you are enjoying the sessions. Sige. So today, ang magiging focus ng discussion natin, well, at least for this morning, we will be focusing on the discussion of sales presentation. And the thing that I want you to understand is yung buong prosesong yan, yung pinagdaanan nyo kahapon, are all critical, no? And everything else that we are discussing is ultimately a build-up for the sales presentation portion. So don't think na lahat ng ginagawa nyo from prospecting to approach is not important because all of the information that we're able to gather from those two steps are critical dun sa ating sales presentation. So for example, as far as prospecting is concerned, very critical yung qualifying your prospects, no? Because when you qualify your prospects, you already have more or less an understanding whether the client will have a need and will be interested in something that you will be presenting. More importantly, ikaw, yung magpe-present, meron kang conviction na kailangan nung kausap ko yung isi-share kong idea. Alright? Because dun sa qualification pa lang, nakita mo na yung kanyang income, and therefore, when you talk about income, yan yung primary Yan yung primary thing that we need to protect. Kasi di ba whenever you talk about life insurance, protection siya from income loss. Income loss. Alright? Hindi siya protection from death, disability, and old age. Kasi whatever we do, hazards of life yan eh. Di ba? Ibig sabihin, kung hindi siya tumanda, namatay siya na maaga. Kung namatay siya na maaga, hindi siya tatanda. Alright? Ang worst is, in the middle of all of that, na-disable ka, and when you become disabled, it will prevent you from working, no, to your full capacity, and therefore income is affected. Again, that's going to be put into danger. And the reason why income is very important is because this is how you provide for your family on a monthly basis. Kaya critical siya, no? And so dun sa qualification pa lang ng prospect, dun sa chain, pag nakita mo yung income dun at medyo malaki, alright, immediately alam mo malaki yung kanyang need. And based on what we have seen so far, in my life, 115 years in the business, no? Ito yung up to this point in time, a lot of people have not really, I guess, addressed. No? Ang problema ko nga is ang penetration rate sa Philippines remains to be a single-digit number. 2%. And worse is those who have bought policies in the past, underinsured sila. Underinsured sila. I do not know kung tinulong nyo na yung income projection, hindi pa. Hindi pa? O sige, let me start with that para na magkaroon tayo ng better understanding, no, in terms of why we need to really approach them. So, if we, doon sa mga kakilala nyo, anong average monthly income nila? 20? 22,000? Napaka-exact mo naman. 20,000, hindi 20, hindi 25, 22, o 22. Who else? Yung more or less, yung karamihan nakakilala nyo, magkano more or less sa kanilang monthly average income? 70, sir. 70, medyo mataas yung kanya, no? So 70, 22, anong gitna nun? 35? 35. Can I use 35 as an example? Pwede. Alright, so nasa average tayo. Again, when you say average, 50% I'm wrong, 50% I'm right. Okay, so depending on your situation, kayo na lang mag-apply. Anyway, the formula applies to any monthly income. No? Okay. But let's use 35 as an example. So if your client is earning 35,000 per month, by the way, uunahan ko na kayo, ha? Ang handwriting ko napakasama. Okay, and that is intentional because one of the many weaknesses I have is spelling. So para hindi nyo napapansin nag-misspell ako ng word, hindi nyo mababasa yung word. Okay, so pagsagaan nyo na ako, ha? So 35,000, you multiply this by 12. Alright? Anong sagot? Yan pa ang pangalawang pakahinaan ko, mathematics. So pag may computation tayo, I will ask you to compute. Pag mali yung sagot, hindi ako nagkamali kayo. Okay, 420,000. Alright, 420,000. So, essentially, yung kanyang monthly income, kinonvert lang natin into an annual income. So, the reason why the family is able to live at the current state, no, is because you bring home every month 35,000 or annually 420,000. So, of course, if something happens to you, automatically, no, that becomes a problem. Kasi ikaw ang, especially if you're the sole breadwinner of the family. Then, kaya yung pagkasawik, sinasabi pa, paano na kami ngayon?
To a large extent, ito yung tinatanong nila eh. Because you bring in, or you bring home on a monthly basis, a certain amount of money so that they will be able to live at a certain lifestyle. Now, once you're gone, together with that is your income. And that now becomes a huge challenge for the family. Okay, now to replace that, ang formula lang is, yung iba, ginagawa nila, times 10. Times 10, no? So times 10, that means 4.2. to be able to replace that 35,000 a month, you need 4.2 million. Ang problema ko dun sa formula na yon is that, okay, so we will be able to provide for the family for the next 10 years. Okay? Inflation not included, ha? At current expenses yan. Hindi nga natin alam ngayon kung anong tama ng inflation sa atin sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, no? But that is a concern, no? And so 10 years. Ibig sabihin nun, for the next 10 years, bali na nag-iwan ka ng 4.2 million, the family will be able to survive, no? Meaning, uubusin nila yung 4.2 million in the next 10 years. But after 10 years, wala na. You will have to find a new source of income. Eh, nung nagpakasal ba kayo, ano ba ang inyong marriage vows? Till death. Hindi ba ba kayo kasal? Napakaswerte nyo naman talaga, oo. Sino mentor nyo? Si Andy? Ayan, oo, Andy na nga ba eh. Si Andy kasi natututo yan sa mga pagkakamali niya. Oo, tapos yung mga pagkakamali niya, masigasig niyang sinishare. Oo, kaya yan, yung tinuro niya sa'yo, malamang sa malamang pagkakamali niya yun. Very good, Andy. Pero may isa kami problema ni Andy, hanggang ngayon hindi kami pumapasa sa thesis namin. Kasi ang title ng thesis namin, Magandang Lalaki Kami. Hanggang ngayon hindi kami pumapasa. Bagsak kami ng bagsak every time nag-defense kami. Okay, anyway, so yun ang problema. So sa marriage vows, no, sa bagay, ang marriage vows nyo, till death do us part lang, di ba? Swerte ka nga, namatay na ako, pinag-provide pa ako for the next 10 years. Pero ganun na ba talaga ang marriage vows? Hindi ba pwedeng endless love? Hindi ba pwedeng even after death, mamahalin ka? Pwede ba yun? Ha? Kasama sa thesis. Oo! Hindi ba pwede yun? Kung ikaw magpapakasal sa lalaki, talaga ba till death do us part na ang promise mo? Hayop ka. Pagkatapos mo ako pahirapan ng buhay ka, tapos nung namatay ka, pahihirapan pa ako mas lalo. Puro ka na ng suffering. Pwede ba? Death and afterlife. Pwede yun, ha? Pwedeng endless lang ang approach nyo. At ang gagawin nyo lang, imbis na multiply by 10, i-divide nyo lang siya by 10. Babaguhin nyo lang yung mathematical operation. So pag divide mo ngayon yung 4.2 million, 420 by 0.10, which is 10%, ganun din lalabas yan, 4.2 million. Kaya lang, ang explanation ngayon magbabago dramatically. Meaning, if I leave to you 4.2 million and you're able to find an instrument that will generate 10% annually, okay, then you can live on the interest rates for life. Basta wag mong gagalawin yung 4.2. Okay? Kesa sa uubusin ko yung 4.2 million in the next 10 years, ang gawin ko, invest ko yung 4.2 million at 10%. And that 4.2 million will generate 420,000 a year or 35,000 per month for life. Okay, kaya lang wag mong gagamitin yung 4.2 million pambili ng kotse, ha? Mababawasan yung aking ability to provide. You understand? Okay? But again, I think you understand also that 10% in today's current values, mahirap kuhanin. So ibaba natin sa mas realistic, no? Ang fund value natin ranges between 4 to 6%. So I'll just use 5% for our discussion. So at 5%, yung 4.2 million ngayon now becomes 8.4 million. Nadodoble. Kasi 5% na lang eh. Alright? So for me to be able to continuously provide for you, I need to create a capital that's worth 8.4 million. Okay? The reason why I want you to understand this, kasi ito rin yung tinatawag nating economic value mo sa pamilya mo. Because you're bringing home 35,000, if I am to convert you into an asset, alright, ang halaga mo sa pamilya mo is worth 8.4 million at 5% interest rate. Diba? Malaki ba yan? Maliit? Maliit. Uy, 8.4 million. Malaki. Pero sir, sa 35,000 after Diba? 10 years. Yung taong kumikita ng 35,000 per month,
Ha? Kung meron pa nag-aaral. Ay, mamaya natin pag-uusapan yun. Ito yung pang araw-araw na pangangailangan Malaki, lang. malaki. Oo. Kasi remember, nung namatay siya, kumikita siya ng 35,000. Yeah. Now, I'm not saying that 35,000 is enough, Mm. but they're able to survive at 35,000. Imagine mo, pag nawala yung 35,000. Okay? While education, I understand is important, hindi siya primary requirement, ha? Okay, hindi siya primary requirement. Later on, as we go through the different needs, you will find out while education is important for everyone, especially for parents, unfortunately, sa priority list, hindi siya ang number one priority. Okay, magugulat ka nga, number one priority, government. Okay, as we will discuss later on. But just for discussion purposes, if I have 8.4 million, kaya kong i-provide yung pinoprovide ko when I was alive, alright, by leaving behind 8.4 million. Ang importante lang, we're able to find an instrument that will generate us 5% per year, alright, para continuously ma-provide ko yung income na binibigay ko sa'yo when I was still alive. Okay? So, it goes beyond yung debt to us part. You understand? Yan din yung economic value mo sa pamilya mo. Okay? And the reason why I want you to understand this is because when you talk to people, gusto nila yung inaangat mo sila. Kasi imagine na, if you're earning 35,000, may pamilya ka, let's say, kunyari may 2 ka anak, anong tingin mo sa sarili mo? Success, failure? Medyo hindi mo pwedeng i-consider yung sarili mo medyo successful because I'd like to think at that point in time, very hard to make both ends meet. Right? Pero ikaw sinasabi, hindi, importante ka. Kasi, if you do not understand, ang worth mo, if I'm to convert you into an asset, you're worth 8.4 million. Yan ang economic value mo sa pamilya mo. Kaya importante ka, kaya kita kinakausap. Kasi pag ikaw nawala, parang nawalan ng 8.4 million yung pamilya mo in terms of asset. Sabihin niya sa'yo, alam mo, sarap kang kausap. Hindi ka katulad ng binan ko. Yung binan ko, wala akong walang gawin, kundi maliitin ako, di ba? Ikaw parang gumaganda yung pakiramdam ko, gumagaan, di ba? Parang nakikita ko ngayon yung importansya ko sa pamilya ko. Because it's true, it's a mathematical operation. Unfortunately, people don't see it that way. Okay? Ngayon, kung may 8.4 million na kotse ka, gagamitin mo, hindi. Malamang, hindi. Ako hindi. Nakaparada lang sa bahay. Pag masama yung loob ko, pupunta lang ako sa garahe. Wow! Ilan na ng kotse ko, di ba? Kung meron ka mga diamanting 8.4 million, susuot mo, hindi. Kailan mo susuot pag patay ka na? Pero malamang matatakot kayo isuot, di ba? Nasa safety deposit box yun. Kung may bag kang 8.4 million, nasa lapag yan, nasa upuan. Ay, nasa lap. Nasa lap. Nasa lap. Ganun. Pinapahalaga natin yung mga material na bagay. Ikaw din dapat pahalagan mo yung sarili mo because you are worth that much to your family. Ito yung economic value mo sa pamilya mo. Di ba iba yung biglang oo nga, no? So ikayo, pwede nyo kupitin, magkano kayo ang economic value nyo to your family? And you will find out, as an asset, you are worth a lot. Okay, so the higher your income, the bigger your economic value is to your family. And your death, okay, sad as it may, ayaw man natin pag-usapan yung kamatayan, guaranteed yun. Hindi natin alam lang kung kailan at papaano, pero lahat tayo doon pupunta. Oo, guaranteed yan, di ba? Ang investment hindi, pero ang kamatayan natin guaranteed. Alright? So it's better that we prepare in advance because it's something that we cannot avoid. Kaya sa tinawag na hazards of life. And that's also what makes life beautiful. Diba? Because you know that we are living on borrowed times and what you do with your life is critical, no? Because ang makikinabang yan would be the next generation. Alright? Okay? So yun, 8.4 million. Now, ang tanong ko sa inyo, ilan ang age 35 na kilala nyo na ang coverage nasa 8.4 million? Doon sa mga kilala nyo na kumikita ng 35,000 per month, ilan ang tingin nyo may coverage na 8.4 million? Wala, di ba? Right? Okay? Now, ilan ang kilala nyo na kliyente or na kaibigan nyo na kaya mag-afford ng 100 pesos a day? Madami, di ba? Yun lang ang solusyon doon eh.
100 pesos a day. Ay, natitinda ng turon. Diba? Ay, natitinda ng turon. So if you understand that at may nakita kang kliyente, nakita mo yung income niya ganito, 35,000. Natural market mo yan. Tingin mo wala siyang 8.4 million. That gives you more enough reason to come and approach and talk to the person. Pati ikaw na mamotivate. Kasi yun na ating trabaho eh. Okay? Actually, yun na ating responsibilidad. Right? Ang trabaho natin is to share the knowledge. Now, it's up to you to make a decision whether you're going to do something or not. No? At the end of the day, pamilya mo yung pinag-uusapan natin. I'm just here to help you prepare for the future of your family. That's my intention. Okay? Unfortunately, hindi ko yan share over the phone. Okay? I need time for you to understand it, just like what we're doing now. Okay? Kaya dun sa approach nyo, I'd like to share an idea. An idea I think you will find valuable either now or in the future. Tungkol sa life insurance ba ito? Oo, bakit mo natanong? Di ka pa masaya, di ba? Ay, nako! Di ba? Ang insurance, racket yan. Ano sagot? Oo, dapat alam niyo yung approach niyo. Paano mo naman nasabi? Ayan, wag ganun ha. Wag ganun a-acknowledge mo. Kasi pag sinabi mo bakit mo naman nasabi 'yon, ang mangyayari doon mag-argument kayo. Or you will go into an argument. And when you talk about an argument, because you're properly trained, di ba? Kaya mo sagutin yun, no doubt. Unfortunately, panalo ka, talo siya. At pag natalo siya, hindi masarap ang pakiramdam. So you will win the argument, but you will lose the sale. So bawal yon. Bawal yon. Pag sinabi niyang, ano yung sagot mo ulit? Anong sagot niya? Paano mo sabi yun? O racket yan, sabi niya, alam mo, sa totoo lang, karamihan ho nang nakausap ko, ganyan ang tingin nila sa life insurance. Kino-confirm mo yung sinabi niya. Ina-acknowledge mo. Okay? In fact, pati nga yung asawa ko, ganyan ang tingin sa insurance. Eh. So meron kang personal account. Sir, Alright? recruit kita, excuse. Ha? Re-recruit kita. Ha? Sorry, narinig na ako ni Andy. Hanggang ngayon, hindi pa ako MDRT. Si Andy, wala na tinuturo sa akin. Kasi OT kayo sa. Okay, so ganun lang siya, di ba? Acknowledge nyo. Alright? But huwag ka mag-alala. Kaya ako gusto makipag-appointment sa'yo kasi gusto ko i-share yung idea. Tapos bahala ka mag-decide whether racket siya or hindi. Again, if you have an organized language, you will not get lost in the conversation. Diba? Ay nako Andy, tatapatin ko na ikaw. Yung nag-a-act sa akin ng oras, wala akong pera para sa insurance. Oh, anong sagot? Hindi naman sinabi mo, hindi ako nagkasya ng oras. Anong sagot doon? Use your organized language. Nandun yung sa ang objection. No money. Anong sagot doon? Maybe in the future, pwede mo ba? Oh, yan. Wag ka kagad magbibigay, ha? You can acknowledge the objection but do not accept it immediately. Alright? Ang sagot lang doon is, I understand. Naiintindihan ko. Di ba? Sa totoong buhay lang, dapat talaga pinapangalagaan mo yung pera mo. Eh, ganun din naman ako eh. I will not spend on anything that I don't believe in. Yun din yung organized language, kaya lang in my words. Don't worry. Wala tong obligasyon sa'yo. Okay? Ang gusto ko lang ma-share yung idea sa'yo, tapos bahala ka kung gusto mo mag-decide whether it's something that is usable for you or not. So, pwede ka ba sa Webes ng alas 3 ng hapon? O kung gusto mo sa Friday, alas 5, happy hour. Anong gusto mo? Divine mercy tayo. Bahala ka na mag-talkies-talkies. But, di ba, wala yung happy hour sa... Hindi yung nakasulat, sir. No, hindi na- Kaya nga sinasabi namin sa inyo, convert nyo into your own language na natural para sa iyo. Divine mercy tayo. Ayan, 3 p.m. nung oras na pinako si Lord sa krus. Ayan. Okay? Kasi papakuin ko din ikaw. But something to that effect, di ba? Again, do not sell the product because you need time eh. Alright, to be able to do that. Sell the appointment. So, ang sinasabi natin, gusto ko i-share the idea na yon. Pero in your mind, alam mo na kung ano yung idea. Kaya ang conviction mo mataas. Di ba talagang nanggigigil ka makipagkita sa kanya kasi alam mo kulang eh. Eh kumari mo yung asawa niya. Pag namatay ito, gusto ko man pumalit sa sa responsibilidad niya, magastos. Di ba? So bago ko palitan yung responsibilidad niya, kailangan may pera siya. Di ba? So magkakaroon ka ngayon ng motivation to really share the idea.
Huwag nyo nang sasama yung mga side comment ko, ha? Okay? To share the idea. Right? Okay? Kasi kung secure dyan, okay yan. And again, pag sinagaw nila, papaano na kami ngayon? Ayun, dadating ka ngayon. Diba, Mrs.? Nakikiramay po kami. Nakikiramay po ako. Pero bago ho pumanaw yung kaibigan ko, yung asawa mo, nagkaroon kami ng pagkakataon makakapag-usap. At meron ho siya naiwan na maliit na halaga. Pagpasensyahan mo na to, ha? 8.4 diba? Tapos nakalagay doon to my loving wife, 8.4 million. Abay, aakapin ka talaga nun. Diba? Ay, diba? Kasi diba, pag pumupunta sa wake, sino? Yung mga, ayan, may dalang bulaklak, may dalang mascard, may dalang abuloy. Kano ba pinakamalaki abuloy ngayon? 1,000. Depende sa handa. Depende sa... Depende kung saan lugar. Ha? Kamurol. Depende po. Oo, diba? Pero siguro, malaki na yung 10? Malaki na Diba? Pero ikaw, pag dumating ka, may dala ka to my loving wife, 8.4 million. Iba yun. Then you have done justice to your job. You have done justice to your client. Diba, kukunin niya yung cheque sa'yo, pupuntahin sa kabaon ng nasira ng asawa. Iiyak yun. Bakit ngayon ka lang namatay, hay? Matagal na sana ako milyonarya. Di ba? All thanks to you. And that's what we're saying. You have to make it count. You have to make it significant. You have to make it relevant. Right? And only to find out, Diyos ko, 100, isang araw lang yung solusyon na yan. Ganun lang sa kamura. And yet, ang impact nyo sa family is tremendous. Right? Survival ang pinag-uusapan natin ng pamilya. Unfortunately for them, ang tingin nila pag may 1 milyon sila, covered na. Ay nako, pasensya na. Nung araw, yung 1 milyon ang tawag doon coverage. Coverage. Sa panahon ngayon, yung 1 milyon ang tawag doon premium. Premium lang. Kaya sa taas ng bilihin ngayon, wala na eh. Di ba? Pag namatay kayo, 1 milyon mo. Sa makasalibing pa lang, ulang na yun eh. Mamaya pag-uusapan natin in detail. Alright? But that's essentially what it is. Kaya yung prospecting, huwag yung mamaliitin yan. Kasi when you qualify your clients, doon kayo nagkakaroon na idea, kailangan niya ba yung serbisyo ko? Yung isi-share ko bang idea is something that will be valuable to that person? Because if it is, then all the more, no? Kailangan mo siyang puntahan. Especially kung natural market mo. Kasi nga, di ba, kaibigan mo yan, kamag-anak mo yan. Nasa iyo yung solusyon. Tapos hindi mo shinare. Pag may nangyari dyan, largely to be blamed ka. Ako na-blame na. Ganyan di ba? Na-blame na po ako ng Oo. friend ko. Bakit hindi mo pinili kumuha yan? Correct. Marami akong Twice na nakwentong po ako ganyan. na-blame. Minsan nagti-team building kami. In the team building session, may tinatawag na manyanita. Alam niyo ba yung manyanita? Yeah. Sa Yung alas 4. Marcelista. Oo, yung alas 4 ng umaga, bigla kayong gigisingin. Tapos kumakanta, may mga dalang bulaklak, kandila. Ganon, Birthday. kakakantahan niya yung participants. May isa kaming participant, umiyak. Sabi namin, ba't ka umiyak? Nagmamanyanita nga kami. Kasi kala daw niya, dinadalaw na siya ng kliyente niya. Kasi ganon, pinospone niya. Willing to buy, nasa kanya na yung cheque, hindi niya namatay. Hindi umabot. So nakakita siya ng kandila ng alas 3 ng umaga. Kala niya dinadalo na siya ng kliyente niya. But that's what it is, no? That's what it is. So that's why I need you to understand. Everybody will get there. We just do not know when and how. And sometimes, ang kanilang ayoko na pag-usap siya kasi normally makikipag-usap sa life insurance agent na mamamatay agad. Uy, on the reverse is, buti nga nakausap mo ko. Imagine kung hindi mo nakausap at namatay ka, kawawa yung pamilya mo. Tapos mag-iiwan ka, kalahating Bakit hindi milyon. mo pinili? Oo. So that's how important the mission statement is. Alright? And the reason why we want you to understand it is because when you talk to your client, we want you to be comprehensive about it. At the end of the day, sila magdidesisyon. But you did your part. May isa nga ako ahente, kilala, pag ganyan, di ba hinindihan siya ng kliyente, nasa bahay sila, pupunta siya dun sa family picture, kukunin niya yun. Sasabihin niya dun sa family picture, sorry, I've tried my best. I failed you. Tapos ibababa niya yun. Kasi hindi para sa inyo yun, para sa pamilya. That's how important the job is. No? And unless you're able to imbibe it, mawawalan ka ng motivation to go out and talk to people. Okay? And most often din not, kaya ganyan yan, kasi wala kang enough information about the client.
Kaya yung qualifying the prospect is critical. Critical. Kasi alam mo, one, magkakaproblema ba ako sa underwriting o hindi? Okay, may character health niya. Kasi kung may character health issue yan, tandaan nyo na mahabang away yan sa underwriting. Kasi naman, di ba, 100 mo kapalit 8.4 million. Teka muna, kailangan ko talaga i-assess yung risk mo. Kaya hindi naman tayo charitable institution. Alright? And remember, you are sharing the risks with other policyholders. Bakit siya ganon, di ba? Kasi ito yung problema mo sa pamilya mo pag may nangyari sa'yo. Kung ikaw lang ang gagastos dyan, lalabas mo yung 8.4 million. But dahil bumili ka ng insurance, na-spread mo yung risk across the policyholders. So ngayon, yung 8.4 million na problema ko, kasama ka nagbabayad, kasama ka nagbabayad, kasama ka nagbabayad, kasama ka nagbabayad. Pero hindi mo pwedeng isama asawa ko, akin yun. Pero yung obligasyon ko sa kanya, kasama ka. You spread the risk, kaya bumababa yung cost. And the same goes through with all the policyholders. So, we're now, to a large extent, helping each other answer the need for the family when it arises. Kaya siya na-spread yung expense. But whether you like it or not, that's the expense that we're talking about. For income alone, na wala pa tayo pinag-uusapan education. Reality. Oo. So ganyan siya ka-powerful. And if you know that that information, ikaw din mamomotivate to go and see your client. So, okay? So tapos kayo tatawagan mo na siya. Good morning, Andy. Si Dingding to, tandaan mo ko. Ako yung kasama mo bumagsak sa thesis. Yan. Busy ka ba, bro? Yan. Hindi naman, pero ba't ka napatawag? Saan ka ba ngayon? Eh, nasa Insular Life na ako. Naku! Insurance ba? Ako, allergic ako sa insurance. Ano sagot doon? O, diba? Huwag kayong magpapanik. Ha? Alam mo? Madaming allergy. Kaya ako nga ikaw tinatawagan kasi gusto kitang pagalingin sa allergy mo. Gusto ko ma-appreciate mo kasi napaka-importante nito. Sandali lang, kape lang tayo sa Webes. Okay ka ba? Kung gusto mo naman happy hour sa Friday. Ganun lang, di ba? Tapos kwentuhan lang yan, huwag niyong pipilitin, kwentuhan lang. As much as possible, informal. Okay? Of course, pag referral na tsaka cold canvas, hindi pwedeng ganon. Alright? Ngayon, pag humingi kayo ng referral, huwag din kayo stopping at just getting the name. Try to get some information. Yung binigay mo sa akin pangalan, married ba yan o single? May anak ba o wala? Ano bang age ng mga anak? More or less, magkano income yan? Hindi naman kailangan eksakto. Ballpark lang. Pag sinabi niya 40,000, kagad ako, 4,000. So, 40,000 times 12 is magkano yun? 480. Diba? Divided by 10 is 4.8. 9.6 million. Ding, 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 ding. 9.6 million kailangan ito. Alam mo kagad, di ba? Na tingin mo ba may insurance yan na 9 million? Naku, wala naman siguro. Ayun. Perfect prospect yan. Qualified na qualified. Number 1 on my list. Di ba? So, tatawagan ngayon for an appointment. Ganun lang siya. Alright? And if you memorize your approach, lahat ng objection niya kaya niyo sagutin. Kahit nagkasalubong lang kayo sa kalye, di ba? Hindi mo naman kailangan sa laptop. Pwede mo gamitin siya as a conversational piece. Right? Uy, Andy! Di ba? Gusto ko sana makipag-appointment sa'yo. Sandali lang, mga 10 to 15 minutes, okay ka ba? Ganun lang. Bakit? Tungkol saan ba yan? Wala lang, may gusto na ako i-share na idea sa'yo. Insurance ba yan? Oo, ba't mo natanong? Diba? Naku, wala akong pera. Kasi nasa across the street siya. Okay lang yun. Walang perang kailangan dito. Gusto ko lang i-share yung idea sa'yo. Tapos bahala ka mag-decide kung palagay mo, papakinabangan mo or hindi. Ganun lang siya. No? But again, the script will allow you to be able to decipher and address ano yung pa-anticipate mo yung kanya mga objections. Kaya I want you to take that approach seriously. It's not just used for telephone conversations, it can also be used for normal conversations. Okay? Importante, scripted ka in the sense nung script. Hindi script na verbatim, ha? Kailangan naiintindihan nyo kung anong sinasabi ng script. Okay? Dapat actor kayo. Di ba yung mga actor may mga script yan? Pero marami silang ad-lib. Hindi naman talaga stick to the script. Right? Because they know the flow of the story. And that's what it provides you. Ang tinatawag natin yung organized language. Clear so far? Clear. Okay, so yan. So game. So naset na yung appointment. So I'm here to share with you an idea.
Okay, meron na ba silang kopya? Yes. Ayan, meron na kayong kopya. Before I go into this material, dun sa sales presentation, ito yung format, ha? Dapat you spend a lot of time in understanding the need of the client. Okay? Nandun yung karamihan ng oras nyo. So if you're saying 1 is to 10, 70% of your time sa sales presentation is on need analysis. Okay? Fact-finding. Right? Data gathering. Nandyan yan. Yung products, solution, yung sasagot dun sa kanyang need, 10 to 15 minutes lang yan. Okay? 10 to 15 minutes lang yan. Now, after you present your products, of course, may mga tanong siya. Ito yung magiging handling objections mo. And then, if done properly, close should be the easiest step. Remember, closing is the easiest step if you have done it correctly. Ngayon, pag hindi mo sinunod yung proseso, meaning, wala kang ginawang analysis, pumunta ka sa kliyente, may dala ka ng proposal, even without doing analysis, meron mo kasi yung bagong produkto, ito ho, 1 milyon. Kano premium yan? 50,000. Para saan yan? Pag inubos nyo yung oras nyo in closing the sale, nandito yung karamihan ng oras na ginugol nyo dun sa presentation. Tandaan nyo yan, ha? Okay? It will be very difficult to close the sale. Right? Baliktad. So, nandito lang pala yung closing mo. Nandito, kung ang naging concentration mo is purely closing and very little happen to analysis, it will be very difficult for you to close the sale. In fact, yung handling objections will be the worst. You will not survive it. Okay? Kasi hindi siya naka-tailor fit dun sa need ng inyong kliyente. So, do not reverse the process. Right? Now, as a guide, meron tayong tinatawag na capital need analysis. Ayan po, may kopya na po kayo niyan. Tapos, may kasama rin kayong script. Organized language. Okay? So technically, yung capital need analysis, 1-pager lang yan. Right? Pero meron kayong script to help you get those information. Okay? Now, ito din po yung rason kung bakit ayaw namin kayo immediately dumiretso sa referrals at saka sa cold calls. Kasi, magpa-practice tayo eh. Sa natural market, okay lang magkamali. Pero sa referral at saka sa cold canvas, medyo dapat by the time you approach them, you're already very familiar with the material. And at the same time, hindi ka na gumagamit ng script. Dapat in your head na. Right? Now, for you to be able to appreciate this further, ang gagawin nating capital need analysis, yung personal nyo. So, lahat ng lalabas na data dito is about you. Okay? So, as I discuss it, kayo magko-compute ng pangangailangan nyo. Para pati kayo maintindihan nyo, am I ready to meet the Lord? Oh my. Tandaan nyo, malapit na end of days, lahat ng signs. Nagbabasa ba kayo ng Revelation? Ng Book of Revelation? Ayan, yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, marami nagsasabi, mga sinyalis na yan, na malapit na tayong kunin ni Lord. Okay, so ang tanong, ready ka ba? Muna. Okay? Again, hindi natin pwedeng i-time yan, no? Ang pwede lang natin gawin is mag-prepare ahead of time. Alright, so sa umpisa, siyempre, ito yung script nyo, di ba? After normal exchange of pleasantries, ayan, di ba? Magbi-bridge muna kayo ng gap, right? Building rapport, ika nga. Right? And when you start building rapport, ang normal na ginagamit na they complement on the physical things that we see. Huwag ganun masyado nasunog mo. Ang ganda na suot mo, tapos naka-casted siya. Diba? Pagka ganyan mali yung mga compliment nyo, lumalabas yan insult in disguise. Right? Okay? You'd rather compliment on their behavior, you'd rather compliment on their decision making. Parang sinabi mo wow, ang ganda pala ng location ng bahay mo, napakaswerte mo, no? Na-foresee mo na itong property nito magiging prime lot, no? In the future. Pwedeng gano'n, mas maganda yung mga gano'ng klaseng compliment kasi parang ahead of time na anticipate niya, maganda to nabili kong bahay. Right? O napansin ko yung mga anak mo, graduate ng Ateneo.
di ba? Nagkamali ka doon. Hindi wala. Nagkamali. Hindi, ang importante, pinapadala mo yung, so binibigyan mong kahalagahan ang pag-aaral ng mga anak mo. Mabuti yan. Ganon yung compliment in their decision making, in their behavior. Wag in the physical things that you see. Alright, kasi sa gasgas na yan as far as selling is concerned. So, ang sales talk mo, as I mentioned over the phone, remember, nag-usap tayo sa phone, meron sana ako kasi gusto i-share sa'yo na idea na palagay ko pakikinabangan mo either now or in the future. Alright? So, before you begin, sasabihin mo yung role mo. Ang role ko today, okay, is to inform you about your financial requirements or your financial needs, no? Ito lang ho sana ang hihilingin ko sa inyo. Kung magugustuhan mo yung ipepresent ko sa inyo, ang hinihiling ko sana, do the business with me. Dapat lang ako nag-share sa'yo eh. Ako nagpa-aware sa'yo ng iyong financial need, di ba? So, ang hinihiling ko sana is you do the business with me. Ito yung ibig sabihin nun, in my own words. Right? Okay? Or if not, at tingin mo maganda yung sinare ko na idea, baka pwedeng i-refer mo ko sa mga kaibigan mo. Alright? O kamag-anak mo, na tingin mo pakikinabangan niya yung idea na sinare ko sa iyo. Alright? So yun lang yung commitment yung dalawa. So my role here today is to give you financial advice, right? And ang hinihingi ko lang sa iyo is if you like what I've shared, you do the business with me. Alright? Or bigyan mo ko ng referral sa mga taong tingin mo, pakikinabangan tong pinag-usapan natin. Right? Yun lang siya. Alright? Okay? Now, pag sinabi niyang, parang haba yung dala mong dokumento ah. Okay? Kasi yung mga nakausap ko mga ahente, dire-diretso eh. Pagdating dito, may proposal ng dala eh. Okay? Pagka ganyan, sabi mo, Mr. Prospect, hindi naman po hindi ko binibigyan ng kahalagahan yung mga nag-present, ng mga nauna nag-present sa akin. Pero kasi para ho kami mga doktor talaga, na before we prescribe anything, we need to understand ano ho ba yung mga facts. Alright? Kaya if you don't mind, I want to go through this document para magkaroon tayo ng magandang understanding sa situation nyo. So that pa nagbigay ako ng solusyon, akma dun sa pangangailangan mo. Alright? Okay? In so many words, no? So basahin nyo na itong sales script. Hindi ko na iisa-isahin to kasi hindi naman ito yung main topic natin. No? Alright? But this just gives you an idea on how to start the conversation. Right? Ang importante dyan is, one, ma-establish mo yung rapport. Second, makuha mo yung commitment. Kapag nagustuhan mo yung idea, I suggest, or can I just, get a commitment that you do the business with me? Why? At huwag kayo matatakot hingin yan. Kasi minsan, may mga kakilala, may kaibigan yan, na nasa isang insurance company din, baka mamaya yung kanya malugang, nasa insurance company din. Kasi pag kumuha ko sa'yo, baka magalit sa akin yung mother-in-law ko. Oh, okay? Ang sagot doon, alam mo, ang importante, sagutin mo yung problema mo. Kasi between buying from your mother-in-law and buying from me, ang pinaka-importante, makover mo yung 8.4 million. Kasi para sa pamilya mo yan. In this conversation, your family is the most important party. Not me, not your mother-in-law. So I don't mind, no? Sana sa akin mo comment, but if you're committed to your mother-in-law, by all means. Tandaan nyo to, ha? Kahit kaibigan kita, kahit relative kita, kung hindi mo naman ako tinuruan ng tama, kanino ka bibili? Because you're talking about the future of your family. Now, ang tanong, will I entrust the future of my family to somebody who does not seem to understand the business? Kasi remember, sa relationship, ang importante, tiwala, di ba? Now, paano mo na-create yung tiwala? Dalawa, character and competence. Character, yung pagkatao mo. Di ba? Do you do what you have promised? Are you a kind individual? Are you sensitive? Are you compassionate? And so on and so forth. Yun yung character niya, pagkatao mo. Pag okay yung pagkatao mo, madali kita pagkatiwalaan. Right? But as a friend, but as a business partner, as a financial advisor, kailangan alam ko rin competent ka. No? Kasi kung wala yung competence, magkaibigan na lang tayo. Masisira pagkakaibigan natin pagka binuntahan mo ako ng something that you do not understand. So kahit mother-in-law kita, fine, wala akong choice, mother-in-law kita. Pero di ba,
Ang tagal ko na ikaw mother-in-law eh. Bakit hindi mo sa akin kinuwento to? Eh kung may nangyari pala sa akin, kawawa yung mga anak ko. Eh, matagal ka na nasa insurance company. Bakit? Ba't parang ngayon ko lang narinig to sa kaibigan ko? Di ba? So magdadalawa isip ka. So kanino ko bibigay itong negosyo to? Sa mother-in-law ko na hindi man lang nag-bother to discuss this with me? Or to my friend who has enlightened me, open up the reality, and help me really prepare for the future? Okay? I want you to trust the right thing. Okay? Marami kayo maririnig na ganyan. May kaibigan ako, di ba? Minsan nga asawa pa eh. Pero yung asawa naman, di naiintindihan. Ba't mo bibigay yung pera mo doon? Hard-earned money mo yan eh. Di ba? You want to give the business to somebody you think is competent enough to be able to provide exactly what you need. Alright? Clear? Alright, so sa umpisa, hihingi nyo information. Okay, by the way, sulat nyo ng information. So, anong pangalan nyo, birth date mo, contact details, di ba? Anong details. By the way, when you ask these questions, huwag parang nag-interrogate kayo. Anong pangalan mo? Di ba? Anong birthday mo? Contact details. Okay, may asawa ka wala? May asawa, anong pangalan ng asawa mo? Diba? Sa pinanganak. Ayan. Huwag ganun ha. Dapat sa communication. So even before you ask any information, ikaw bino ba magbigay ng information? Alam mo, ano na ako ngayon eh, 45 na ako ngayon eh. Ikaw, ilang taong ka na? Yan, ganyan. Yes. Right? Ang pangalan ng asawa ko, si Lisa. Okay, ikaw, ano pangalan ng asawa mo? Yung pangalawa. Yung pangatlo. Yan, depende. May underwriting implication. May underwriting implication. Kaya nga, di ba? Kasi alam mo na may character issue. Di ba? Confirm mo lang, binabalidate mo lang. Talaga. Yan. Ang manager ko si Andy, yan. Hutulog sa akin ni Andy. Siguraduhin mo, alam mo lahat ang particular about the family life of the individual. Kasi dyan tayo sasabi. Okay. Tapos may dependence ka ba? Okay? So ano ba yan? Yung legal o yung illegal? Ganyan. So, example niya, ex-girlfriend niya. Ha? Ex. Yun na nga, di ba? Okay. So yan, maraming X yan. X kaya X na yan si Andy. So anyway, so you get at least the basic information. Alright? And then, ito na, punta na tayo sa analysis. Ito na yung masaya. Ito na yung iisa-isahin natin. By the way, I will go through this the long cut way, and then after that, I will teach you the shortcut way. Okay? Pero bago natin shortcutin, kailangan maintindihan nyo muna in totality what this document is all about. So, most often than not, when a person dies, dalawa yung main financial objectives niya. Dalawa kagad. Okay? This is something that you cannot deny. Number one, to pay off all liabilities and debts. Yun ang number one objective. Bayaran lahat ng mga utang. Tapos pangalawa, to create an income by which that income will support the family after you're dead or after you die. So yun yung two main financial objective, basic financial objectives. Okay? So yung una, ayan, immediate cash. Kaya tinawag na immediate cash yan kasi kailangan natin bayaran yan immediately. Ito yung primary expense, whether you like it or not. Okay? So, sa last expenses, kasama po dyan, medical bills. Baka sabihin ng kliyente mo, paano kung hindi naman ako namatay ng out of sickness? Whether you like it or not, may babayaran tayong medical bills. Bakit? Para ho alam natin patay na kayo. Ano yung sabihin? Kasi ang pwede lang ho mag-issue ng death certificate, doktor. So pag namatay ho kayo, wala tayong choice, kailangan natin dalhin kayo sa doktor. Alright, para i-certify na hindi na nga ho tumitibok ang puso nyo. And may gastos po yun, whether you like it or not. Either by, mas lalo kung dinala ka doon by ambulance, may gastos yun. Diba? And so on and so forth, no? Pero tandaan nyo to ha, 9 out of the 10 reasons why a person dies is a result of an illness. Ngayon, karamihan ng rason kung ba't tayo namamatay is as a result of an illness. So, 90% of the time, lahat tayo ha, ang chance natin na mamatay because of, mamatay is because of an illness. Yung 10%, yun yung mga na-aksidente. Okay? So, napakalaking bagay yung medical expense because we do not know what sickness you will get.
But there is going to be a corresponding expense for that. Mas lalo ngayon, humahaba na ang buhay ng tao. Okay? Humahaba na ang buhay ng tao. Napapahaba ng medical technology yung ating buhay, pero wala pa rin tayong spare parts. Nadidegrade yung ating spare parts. Kaya napakataas ng chances na, oo, mahaba nga buhay mo, pero may sakit ka. Okay? Statistics are all saying to us na at age, di ba, ang retirement age, 65. Okay? Pagdating ng 66 to 67, meron ka ng medical issue. Kaya marami nagsasabi, huwag ka magre-retire ng 65. Kasi 2 years after, magkakaroon ka ng medical condition, and that medical condition will not, or will prevent you from enjoying your retirement. Okay? So, napakalaki niya. Now, again, wala akong way to compute how much medical expenses will be required. So, this is an arbitrary number. Okay? Kayo maglalagay ng amount. So, ano gusto nyo? 1 million? 2 million? 3 million? Pag nagka-cancer ka, magkano gastos? 2 million. Roughly. Pag may diabetes ka, magkano ang gastos? Mahal eh. Kasi Diba? Mas lalo kung anong tawag doon? Dialysis ka pa. Kasi yung dialysis, mahal yan. Pwede naman sa government, pipila ka. Okay? May mga ganyan naman tayong institutions eh. Diba? But you know, times a week. oo. Tapos lumalala yun eh. Dumadagdag ang frequency. Kasi hindi na naman naaayos siya eh. Unless magpa-kidney transplant ka. Which is also additional. My goodness, ang mahal na expense. No? Alright? Mas lalo yung actually more than the kidney transplant itself, yung maintenance daw nun, yun ang mahal. Okay, so those are expenses that are unavoidable, but we do not know because only He will know what kind of sickness we will all have. So kailangan na tayo maglagay ng number doon. Magkano tingin niyo would be a good number? 5? Again, arbitrary yan. Kayong bahala magsulat. Sulat nyo kung magkano. Sulatan nyo na para makomplete natin sa inyo. So if you were the client, magkano i-earmark mo? Okay? Pag sinabi niya, ay, huwag ka maglala, may critical illness na ako. Very good. Very good. Magkano critical illness mo? 1 million. O, tingin mo ba enough na yon? Or gusto mong dagdagan? Another million, let's say for example. Okay, so lagay niyo yung number doon. Alright. Okay. Tama ba ito? Medical bills pa lang. Medical bills pa lang yun, nasa million. Oo nga. Oo. Kaya nga sabi sa inyo, 1 million nga yung coverage, wala nang halaga. Baka hindi ka pa makalabas ng ospital eh. May IOU ka pa eh. Di ba? Hindi ka pa nililibing, may utang ka na naman bago. Right? Okay. Dapat mauna yung unpaid income tax. Okay? So ang next, so nailabas ka na sa ospital. Okay? Nabayaran na lahat yung ano. Anong next gastos? Okay? Anong next gastos? O, ililibing ka na. Funeral cost. Right? Magkano ang cost ng living ngayon? Mahal. Mahal. Okay? Depende. Ano ba klase yung gusto nyo living? Yung normal na nasa kabaong ka o gusto mo yung cremation? Kaya marami nagki-cremation ngayon kasi mas mura. Alright? Pero may cost pa rin. Di ba? Magkano isang shoebox ngayon? The last time I bought, that was like 45,000, but that was like, I know, that was like 10 years ago. 100 na ngayon. My goodness, 100. Grabe. From the loadings. Pero baka daw pwedeng ipasok. Correct, di ba? So 100 siya, sir. 100 kung yung, Yung sa box, yung box, oo. Pero pag lote, ayan, pinag-uusapan natin, medyo ibang mga 200 to 400, depende 400 na saan yan? Heritage and Garden of Memory. Grabe, heritage naman pala, di ba? Heritage is nearly nakaka-million. Oo, ganun nga, di ba? Social ka eh. Gusto mo sa heritage. Maglabas ka ng kalahating milyon. North Cemetery lang. Alright? Okay. So, depende kung saan. No? But, yeah, it will runs to the millions. No? Million siya. Di ba? Tapos, ang wake, hindi ko nga maintindihan, ang wake na yan, dati ang wake kasi, kape lang eh, di ba? Kape siguro, tsaka Okay, Yun, hindi catering. Di ba? Breakfast, lunch, dinner, catered. Ano ba yan? Parang, kayo, sumasabay kayo sa uso. Bahala kayo. But all of that is expensive. Right? Yung earn na gagamitin mo, yung kabaong, milyon ang halaga ng kabaong ngayon. Okay? Very expensive. Ang quick computation daw dyan,
kung magkano yung ginastos mo during your marriage, yun din ang gagastusin mo during your burial. Sabi nila, yun ang turo sa akin ni Andy. Bakit? Bakit daw? Kasi kung tinipid ka ng asawa mo, kung tinipid mo yung asawa mo during the kasal, malamang titipirin ka rin niya during your burial. So, ganun ang cost implication nun. Alright, so, tingin nyo, magkano would be a good enough medical or burial expense? Uy, hindi Sa bagay, kung cremation siguro, pwede. Right? Kasi ngayon yung dati yun, pag nilote ka, di ba, ililibing ka, ang hukay 25,000. Sabi ko, what? Ang mahal naman. Eh, sir, gusto mo, ikaw maghukay. Ito pala, maghukay ka, bahala ka sa buhay mo. Tapos yung pagsimento ng ba't ba tawag? Crematorium, ha? Ano ba tawag sa box? O kung ano man yun, dati yung singil lang doon, mga nasa 10,000. Ngayon, iba na. Yung pag 25,000, yung paghukay, nasa 60,000, 75,000 na. Diba? Nagmamahal pati yung paghukay. Diba? Wala pa yan, this is before the Iran War. So imagine mo yun kung magkano ngayon yan. Yes. So again, walang computation dyan, ikaw maglalagay arbitrarily. Tingin mo, para magkaroon ka ng decent burial, magkano gusto mo i-allocate dyan. Okay? Kaya pagkatapos ito, i-discuss mo to sa asawa mo, ha? Ani, nagtabi ako ng 1.5 million sa burial ko. Siguro buhin mong gastusin mo yan. Pag hindi mo inubos ang ginamit mo sa kapritsyo mo, mumulduhin kita. Naglagay ako ng pera dyan para sa burial ko, ha? Huwag mo akong titipirin. Gusto ko tuwing kainan, catered. Kaya ako naglagay ng ganyang halaga, ha? Alright? Okay, huwag yung tatago to, kailangan isi-share mo to sa mahal mo sa buhay. Kasi sila mag-execute nito eh. Right? Baka kala nila, wow, laki na iniwas sa akin pera. Pang-burial ko yan. Hindi para sa iyo yan. Okay? So next. Ayan na. Ang next dito would be government. Hindi, sorry, mali. Bills and installment payments. Okay, yung mga pagkinagkakautangan nyo. Yan ang next dyan. Understand this. Pag namatay ka, your family is not the priority. Okay? So, hospital is the priority, your burial is your priority. After that, kala nyo hindi na, kakalkalin ngayon lahat ng mga utang mo. Kasi ang utang dapat bayaran. Hindi pwedeng hindi bayaran yun. So, titignan natin ngayon lahat ng pinagkakautangan mo. Kung meron ka pang housing loan, hopefully meron kang mortgage redemption insurance. Kung wala, babayaran mo yon. Kung meron kang car loan, kung meron kang mga credit card loan, babayaran lahat yun. Ha? Yung iba nga, pag nasa ICU, dumadating na yung mga pinagkakautangan. Uy, kami po nagdadasal na makarecover yung asawa nyo. Pero just in case hindi po, nauunahan ko na po kayo, ha. Kumuha ko ng loan sa amin yan. Ito 5 milyon, no. Ina-advance notice ko lang po kayo. Okay? Bakit nila ginagawa yun? Kasi ang pinaka-problema ng taong namatay, liquidity. Meron niyang cash pero hindi enough. Okay? Kasi nasa real properties, di ba? Ang utang, normally ang bayad dyan, cash eh. Ngayon, kung mabagal kang sumingil at nahuli ka sa singilan kasi marami palang utang yung namatay, mag-aantay ka ngayon ng liquidation. Matagal yon. Kaya, hindi man maganda pakinggan. Di ba? Buhay pa yung asawa ko, sinisingil mo na hindi naman ho sa ganun. Kaya lang, alalahanin niyo po, pag may nangyari po dyan, inaabisuhan ko na po kayo. Maniningil po kami. So, habang may panahon pa, pag-usapan nyo na po. Okay? Or else, kasama ho kaming kukuha ng kari-arian nyo. Kasi hindi pwedeng hindi bayaran yun. So, understand, your family is not the priority. Yung utang mo na yung kailangan bayaran. Kaya, yun ang isa sa pinaka-main financial objective, no? To pay off all liabilities or debts. Because until that is paid, nothing goes to the family. Alright? Okay? Now, magkano yon? Tingnan nyo, may mga pinagkakautangan pa ba kayo? Sulat nyo dyan. Kung meron pa kayong car loan, housing loan, credit card. Yung credit card, huwag nyo mamaliitin yan, ha?
Kala nyo, hindi pinapansin yan. Pag umabot ng 100,000 yan, bigla kayo makakatanggap ng demand letter sa lawyers. Oy, may utang ka 100,000. Tapos pinapaalalahanan kami interest yan buwan-buwan. Palaki ng palaki yan. Nag-aantay lang sila mag-balloon yung amount. Pag nag-balloon yung amount, texting yun, no, nakademanda ka na. At hindi ka mananalo because ang record keeping ng bangko matindi. Alright? Pag natalo ka dyan, yun ang tinatawag nilang sheriff. Okay? Wala kang pambayad eh. Isi-sheriff ka. Ano ibig sabihin nun? Pupunta yan sa bahay mo, lahat ng pwede nilang kuhanin na equal to your utang gagawin nila. Mabigat siya na. Nakakita na ba kayo ng bahay na sinisheriff? Sa pelikula. Di ba? Oo, yung kinukuha yung TV, kinukuha yung refrigerator, kinukuha yung mga lamesa. Buong house nila. Oo, eh. Ganun siya, ha? Nakakaano. Kayo mga bata, pag na-experience nila yun, medyo very traumatic. Alright? And that is because you did not, nag-umpisa lang yun sa maliit na utang sa credit card. Dahil pinabayaan mo siya, dahil sa interest, magbaballoon yun. Alright? Kaya yung iba nakikipag-amicable settlement na lang. Pero pag wala ka pa rin pambayad, dun pa rin ang diretso ng sheriff. Okay, so ingatan nyo yan. So lahat ng mga utang dapat you are aware of and you have earmarked a certain amount of money for that. Because, again, ang tanong lang doon, sino magbabayad niya pag namatay ka? Ikaw o pamilya mo? Pag hindi ka nag-prepare, pamilya mo. Na okay lang yung magbayad, pero yung trauma, kasama yun. It's not a very good experience. Diba? Mabigat, oh. Mahirap mamatay. Marami kang kanaintindihan. And a lot of people, take this for granted kasi tingin nila, immortal. Matagal ba ako mamamatay? Macho ko. Cardo Dalisay. Dalawang ubo ka na lang. Isa na lang. Yari ka na. Diba? So yan. So kasama yan, yung bills and installment payments. Ngayon, so bayad na lahat ng utang. Sino yung susunod na kakatok sa bahay mo? Gobyerno na. Kala mo, pamilya mo, hindi, gobyerno. Okay? Pasensya na kayo, yung asawa niyo po, nung namatay po yan, hindi pa ho bayad yung kanyang income tax. Ano ka mo? Oh, kasi di ba yung income tax, binabayaran natin yan ng April. That is for the previous year. Eh, namatay sa September. So, ibig sabihin, from January to September, may income siya. Eh, hindi ba yan? Sisingilin nyo. Ngayon, pag maliit yung income mo, minsan pinapalusot nila. Pero pagka kumikita ka ng mga 1 million isang buwan, huy, malaki yun, ha? Malaki yun. Mapapansin nila yun. Alright? Okay? So, kasama yung income tax. Now, ano pa yung mga tax? O, edi yung bahay, nasa pangalan nung namatay. Right? Di ngayon, ililipat ngayon sa pamilya yon. O, magbabayad ka ngayon ng estate tax. Maswerte nga kayo ngayon, yung mga estate tax, medyo magaan-gaan na eh. Nung araw yan, nung nag-umpisa ako sa insurance business, ang estate tax, 65%. Akala ko sa 20 lang. Tapos 65. nung naging si Ramos, binaba to 30% yan. Tapos nung si ano na yata, binaba na to 20%. Ngayon, it's 6%. Diba? Oo eh, diba? Kapag daanan ko lahat sa... 65%. Ito na nga, pati gera, pinagdadaanan natin. Diba? Lahat na na-experience. Ngayon, 6% na. Pero, ngunit subalit, kala nyo ba mababa yung 6%? Tinaas nila yung zonal valuation by more than 400%. Kasi ang basis ng zonal valuation eh. So kung yung property mo, dati nabili mo ng 5,000 per square. Pero ang zonal value ngayon yan is 60,000 per square. Yun ang valuation nun, times 6%. Diba? Oo, matalino si Enares. Si Enares ang gumawa ng loan na yan eh. Okay? Binaba nga nila, pero tinaas nila yung base price. Kasi nga hindi in-adjust yun for the longest time eh. Right? Parang, yan, for example, yan, may nabili akong property dun sa Tanawan. Nung binili ko yun, nasa 1,000 per square lang. Diba? Ngayon, nasa 6,000 per square na. So, tumaas by 6 times. Pag namatay ako, ang valuation nun, 6,000, hindi 1,000. So, habang tumataas yung presyo ng lote mo, yun din na nagiging basis ng 6%. At ang mabigat niyan, babayaran mo yan within 90 days. 90 days na ba? 100? Ilan days mo kailangan bayaran niya? I think kaya na ko ng 6 months. 6 months. Oo. Pag hindi, ayan, you will be charged interest rates. Kaya siya immediate, no? Ngayon, kaya marami kayo makikita mga tao, nasa katira sa bahay,
wala sa pangalan nila yung bahay. Ibig sabihin, hindi bayad yung estate tax. Kasi para mailipat mo yun sa pangalan mo, pupunta ka sa Registry of Deeds, ililipat po ito. Ba't ano ko naging cause of, ba't anong reason for transfer? Namatay ho yung may-ari, ganun ba? Nasaan ang estate tax? Ha, ano yun? Ay, kailangan ko kayo magbayad ng estate tax bago mailipat yan. Okay? Dinonate po yan ng aking magulang. Ganun ba? Nasaan ang donor's tax? Ha? Ganun? Oo. Hindi libre ang donation, may bayad yun, may donor's tax yun. Right? Ano pa? Nabenta ho, nasaan ang capital gains? Lahat ng gagawin sa property nyo kasama si government. Okay, pay them first before anything. Ngayon, pag wala sa pangalan mo yan, one, hindi mo pwede ibenta. Sa pangalan mo, paano mo ibenta yung property na wala sa pangalan mo? Pangalawa, hindi mo siya pwede gamitin collateral. Kaya minsan yung iba, binibenta na ng palugi. Sige na, bahala ka na maglipat, ikaw nang gumasos, bababa ko na lang yung presyo ko. So, most of the property goes into a sacrifice sale. Para mailibing ka lang, hayop. Diba? Ganun siya. Oo, panglibing lang yun. Benta yung property, panglibing mo lang. Visit ka talaga. Talang ang solusyon, 100 isang araw, hindi mo pa piniharan. Diba? Ganun siya eh. Hindi siya prepare. So yun yung unpaid income tax. So the government becomes a priority, ha? Okay? So, kala nyo, hindi. At ang mabigat nito, tandaan nyo, wala na kayo. Ang haharap ng lahat ng to, pamilya nyo. So, better make sure they're prepared. Baka sabihin nyo, wala naman yung problema. Kaibigan ko matalik yung taga BIR. Ganun ba? Yung asawa mo kilala pa siya. Yun lang, hindi. Di ba? Pakikilalang ba yung asawa mo? Yung ganda-ganda na asawa mo. Talaga bang gusto mo pang umabot tayo sa ganyang usapan? Uy, ganun ang nangyayari sa realidad. Oo. Ano mo kay Andy? Tinuro sa akin ni Andy yun eh. Sa ka na Andy, ikaw lang dito eh. Hindi ko lang pwede kong biruin eh. Sir, meron tayong computation na pag-compute ng estate taxes. Tsaka, kasi depende yan, di ba? Per, kunwari, iba ang zonal valuation ng Muntinlupa, iba per city, iba yun. Wala akong copy ng zonal valuation. But ngayon kasi, mas maganda, ngayon naka 6% per property. Per property. Dati kasi yan, kukumpitin yung buong assets mo, lahat. Taka i-multiply yung 20%. Tapos may schedule yon. Ngayon wala, per property. Correct. So kunyari transfer mo yung bahay, o magkano yung zonal valuation ng bahay, times 6%. Pag nabayaran mo yun, pwede mo naglipat yung bahay. Meron ka pa lote sa ibang probinsya, pwede hindi mo maglipat yun, pero tandaan mo babayaran mo yun para mailipat. So ngayon, hindi na siya, ang computation ng estate taxes, hindi na siya, o everything under the name that has value. Kasi before you can get a clearance. Yes. Dati kukumpitin mo na lahat, di ba? Tapos bayaran mo lahat bago mo sa pagparti-partihin. Ngayon, kung ano lang yung kaya mo bayaran. Alright, pwede na yun. Okay? Yung pati nasa bank account siya, pag malalaki ang halagang yan, hindi pwede basta-basta withdrawin yan. Pag namatay ang tao, titingnan, teka, ba't ka nag-withdraw? Patay na yung may-ari niya. Right? Kaya yung mga ATMs, may mga limits yan eh. Hindi ka pwedeng mag-withdraw ng malakihan, yung biglaan. Tapos meron pang tinatawag na nag-withdraw ka in anticipation. Alright? Kasi nakita nila, biglang nag-withdraw ng malaking halaga. Alright? Tapos nakita nila, kaya pala namatay na may-ari, kasama sa computation niya. Babayaran mo pa rin ng 6%. Kaya ngayon, di ba, dati, ewan ko lang kung nangyayari pa rin ngayon. But the last time I tried to withdraw 500,000, kailangan mo sila abisuhan. Hindi ka pwede mag-withdraw ng 500,000 on the account, sa counter. 50,000 lang po tatawagan pa yun. Oo eh. 50. Sir, dahil din dun sa control ng yung AML. business ng Money laundering. So kung mag-withdraw ka ng malaking amount, kailangan abisuhan mo yung bangko, tapos hindi mo siya makukuha during that day, the following day pa. Oo. Diba? Dati yan, hindi. Kahit mag-withdraw ka ng 10 million, dahil pera mo naman yan, pwede walang question. Right? Mapapagod ka lang magbilang kasi mahaba. But, so imagine mo yung billion talaga. Hindi, 50K lang. Magkano yung mga billion na pinagkukuha nila sa mga TV. Oo nga. Diba? Bagbag eh, diba? Mali-malieta talaga. Totoo yun, sir. Ha? Mahirap magsabi, pero parang eh. ayon sa mga Parang sources. all evidence shows
for it to be true eh. I do Eh, not. okay naman ang bako ko. Eh, nag-issue akong check sa anak ko, 50 eh. In-encash niya. Tinawagan pa ako. Correct. Text Oo. 3 hours bago niya nakuha. Oo. Ganun sila kahigpit ngayon. Eh, Mahigpit sila. So Okay, don't think okay that naman kayo, your eh. money in the bank is easily withdrawn. No, kahit naka-ano ka pa, kahit naka-joint account ka pa. Pag minamatay ang joint account, ang ibig sabihin, pareho kayong buhay. Pag minamatay na isa, frozen ka. Frozen. Taxable. Taxable. Oo. Hindi ka pwede basta-basta mag-withdraw. Right? Tapos yun nga, kahit 100,000 lang yung halaga, hihinga ka pa ng estate tax, declaration, pakaraming. Sus, Kaya Mario. lagay niyo na lang sa insurance yung pera niyo mo. 100K. Okay. Ngayon, kung meron kayo liquidity, wala problema, kaya nang bayaran lahat yan. Right? Kaya siya critical kasi mas lalo mahirap yan kung wala kang liquidity. Wala kang cash pambayad ng mga estate tax. Ayun, problema ka talaga, mangungutang ka. Anong collateral mo? So malamang mangungutang ka sa 5-6. O, hindi mataas ang interest rate mo. See, nadidevalue yung property na pinaghandaan mo your lifetime. Na gusto mo sanang ipamana sa kanila na maayos. But because you lack preparation, ayan, now it's starting to erode. You're eroding the value of everything that you have built over your lifetime. Okay? Just because of a simple act of death. Diba? So are you more valuable alive or dead? Depends on your preparation. Okay? So estate taxes, ganyan. So yun yung ma-immediate. Kailangan bayaran agad yan. Pag in-add-up nyo lahat yan, this already runs into the millions. Hindi na nga sila makasulat. Di ba? Oo nga. Hindi naman yung, sulat mo lang. Sabi ko sa'yo, napakasimple ng solusyon. Magugulat ka kung gaano kasimple yung solusyon. Okay? Pero talaga masasaka muna. But this is the reality eh. Alright? And a lot of people don't understand it. They will go into education, they will go to investment. Wala naman akong issue doon. Kaya na pag namatay ka, tanong, is education enough to pay even the immediate expenses? Malamang hindi. Is your investment enough to pay all of this? Malamang hindi. In fact, yung investment mo, kasama pa yung sa babayaran mong estate tax. Diba? Yung education ng nabinili mo sa anak mo, magmamature yun 15 years from now pa. Kailangan mo yung pera today. Hindi mo pwedeng kuhanin yun. So, you need to understand, there is may timing issue yan. May timing issue. And the only way by which you will be able to cover that is if you have liquidity. So, yan yung immediate cash. Question so far? Actually, ako meron. Pero medyo lalayo dito sa... Sige lang, go ahead. Yes, Go ahead. Kasi I have a client na landed siya. Hmm. So, hearing this from you na pwede naman pala na isa-isa ng property address yung estate taxes. Kung landed siya, paano ko ipoposition na, okay, lahat ng mga properties mo, this is how we compute for it. Because that's what he's asking for me. Yeah. So, paano ko po yun i-replace na, sabi niya, dito lang muna yung computan natin. And 6% is maliit na. So, pag kung sa 20 million na property niya, sa isa lang na property, 6% ang estate taxes. So, dun lang sa isa na yun, kung sabihin niya sa akin, ito na lang muna yung i-settle natin. Paano ko ipoposition na today na i-address namin lahat yung mga properties? Just in case, yun ang maging ano niya. Well, yeah, okay Kasi I naman. will have to inform him na, this is the case now. Kasi again, decision niya yan. Kasi it's his money, it's his property, di ba? Ang sabihin mo lang, ganito lang, compute natin lahat para lang makita mo yung total cost. Tapos kung medyo malaki, tsaka mo i-prioritize in terms of value. Which property is the more valuable for you. Pero kasi baka mamaya pag kinomplete natin, kaya mo nang bayaran lahat eh. Right? Huwag muna natin i-prioritize. Ang target natin, ma-cover lahat. Kasi nga, ang problema, we do not know it. When it's going to happen. That's the mystery of it all. That's the question I cannot answer. I can answer the question how much it will cost you. I cannot answer the question when will the cost be payable. So, unahin po na natin yung magkano, baka naman kayanin. Alright? Okay? Kasi the other way that they do it, they transfer ownership. Okay, so Pero pag no nag-transfer ka ng estate taxes ownership, bayad ka rin ng donor's tax, di ba? Ang worst ganito, nagbayad ka ng donor's tax, huwag sana, yung pinagbigyan mo ng property, nauna pa sa'yo, nag-aksidente. May mga ganyan eh. Ngayon, bayad ka na naman ng estate tax para ibalik sa'yo. So, na doble ka.
Worst is you lose control of the property. Eh kung may asawa yun, Sa kanya. kanya na yun. So you're not supposed to lose control of your property, and the best solution is meron kang liquidity to pay. May mga ibang remedies, but that remedies are just there to minimize the cost. Kaya lang syempre, something will give. You minimize the cost, you lose control. Is that worth the savings? Eh sana kung yung naging asawa niya matino. Uy, marami nagiging asawa na. Minsan malalaman mo yung pamilya mo, wala na dun sa heirs, no? Na naikot niya na yung mundo. Tandaan nyo, ang pag-ibig, napaka-powerful niya. Dumating tayo sa pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi gumagamit ng utak, puro emosyon. Tama? Tama. Tama. Love is blind. Oo, love is blind. O, di ba? Tanungin ko kayo, kung utak lang gagamitin, walang puso utak lang walang puso, magpapakasal kayo, hindi. Hindi. Di ba? Magpapakasal sa'yo, sino ka ba? Diba? Lahat ng tao may tama sa buhay, di ba? Pag bumili ka ng telepono, may tama. Sosoli mo, tatanong mo. Sosoli mo, di ba? Ito, pinakasalan mo. Wala sulian. Wala nang solihan. Kung isosoli mo, mahal. Mahal magsoli. Mahal ang cost. Right? So, ganun siya. So, do not underestimate the power of love. It's the most powerful force in the universe. So if you think your property is safe because of love, think again. This is not a matter of emotion, this is a matter of intellect. Okay, so preparedness, pagka-preparedness sa pinag-usapan natin, emotion is not part of the equation. You have to think about this seriously. Okay, clear? Alright, so yun. So, order sa immediate expense, may number kayo dyan? Dapat sa inyo, ha? Meron kayo number there? Okay, sige, a-add natin lahat mamaya yan. Okay, next, emergency fund. Again, this is something that's arbitrary. Pero baka gusto nyo maglagay ng item dyan. Kasi kunyari, wala na kayo, wala na yung breadwinner, di ba? E bigla may dumaan na bagyo. Tinangay ang bubong ng bahay nyo o kailangan i-repair yun. Alright? Nung araw, dahil driver ka ni Mrs., ngayon wala ka na, siya na magdadrive. Bababangga yun. Kasi hindi ka tunay na driver, hindi ka nababangga. Alright? Eh, nakalimutan niyo bayaran yung insurance, patay kang bata ka. So, yun yung mga emergency. Bigla nagkaroon ng sakit si Junior, alright? Then, kasama yun. So, you might want to put up an amount there, again, arbitrary, 500,000, 300,000, just for emergency purposes. Pwede ring zero kung tingin nyo, hindi naman importante. But just so that we're comprehensive in terms of preparation. Okay, ayan na, next, educational fund. Ayan, educational fund. By the way, when you say educational fund, hindi lang to pertaining to college education or high school education. Kasama din yung mga other miscellaneous. Kunyari si Junior nagbabali, tapos si ate nagta-taekwondo. Kasama yon. Kasama yun sa mga expenses. Kasi lifestyle ina-maintain mo yung lifestyle. But the more critical there would be education of the college education. Right? Magkano ba ngayon ang college education? Magkano per semester na yun? Depende sa school. Siyempre, doon tayo magpadala sa pinakamagaling na eskwelahan. UP, 200 walang bahay. Hindi ang UP ngayon, socialized na. Oo, depende na sa income tax mo. Oo, hindi na rin siya, hindi na siya uniform na pang mahirap. Mapuwa 70. Ha? 70. For UP. Mapuwa. Free? Farm. Oh, so 70,000 per semester. Mahal pa yung elementary. Hindi siya Mahal pa sa elementary sa 90. Uy, mahal na ngayon ang high school ngayon. Isa maabot na ng 90. Mahal lang. Senior high. Ang senior high, di ba? 200 ngayon? Saan ba nag-aaral yan? Sa Wharton? Ateneo daw yan, Sir Lasal. Ateneo, Lasal. Mukhang 200. Sa Lasal ngayon, nasa 200,000 200 plus. Ah. Ito Don Bosco, 1. Tapos tri-semester pa yun. So, times 3. So, you're talking about 6. Depende kung saan nyo papadala sa eskwelahan, di ba? Huwag niyo ipilit yung alma mater nyo kasi minsan yung mga anak nyo ibang gusto eskwelahan. Hindi porke tiga ano ka, doon rin sa mag-aaral. Depende. Siyempre, sana sila may choice. Pero siyempre, yung mga batang yan, yung mga choices mahal. And then, bahal mo siya, gusto mo rin sana ibigay yung gusto niya. Diba? So, magkano? 150? 200? 100? 100.
150 para save tayo. 150%. Tri-SEM o regular SEM? Regular na lang. Regular na lang. Regular times 2. So sa isang taon, di 300,000 yun. 4-year course. So times 3, magkano yun? 1.2. 1.2. Kung walang ibabagsak. Naku, magkakaroon ka anak. Kung bumagsak, may additional isang cell. Di ba? May additional kaso. So 1.2. Sir, wala pa yung baon dyan, no? Isang child. Ilan ba yan? Kunyari dalawa, then you're now talking about 2.4 million for 2 children. Right? Tuition fee yan, ha? Alam nyo ba, ang tuition fee only accounts for 30% of the total cost. Ang malaking cost dyan yung baon. Computer, telepono, pagkukotse yan, paggagasolina yan, magto-tollgate yan, magpaparking yan. Di ba? Tapos bibili ng damit yan. Okay? Manliligaw yan. Sino magbabayad? Ikaw din yun. Di ba? Kaya nga nauso na ngayon na kanya-kanyang bayad na. Alright? Kapakaraming gastos, di ba? May project na po na gagawin yan, gagawa ng bulkan. Di ba? Tapos mag-a-attend ng play. Papa, angel ako, gawa mo ako ng pakpak. Hindi ka marunong gumawa ng pakpak. Bibili ka ng pakpak, gastos yun. Alright, magpi-field trip yan. Di ba? Magtitisis yan. Ay, laki na ginastos namin ni Andy sa thesis namin. Hanggang ngayon, hindi kami mapasa. Di ba? 1.5 na field trip na 11. Oo, may apart from the telephone, may tablet yan, may laptop yan. May internet ka. Diyos ko day. Pag pinagsama-sama mo, malaking gastos yan. Kaya pag ang computation nila, yung tuition fee is only 30% of the total cost. Yung 70%, ito yung daily. Yung everyday. Okay? Bigyan mo ng baon ng 100 niya sa isang araw, palagay ko, hindi makakapasok ng eskwelahan niya. One way lang yun. Okay? Pamasahe pa lang, ubus na. Ang P2P yata ngayon, 150 na. 110 yan. 110. Mag-increase na po sila. Pag-i-increase na nga, 150 na nga rin. Mag-increase bukas. Bukas. Diba? Tomorrow. Thursday. Thursday. Magtataas sa lahat ng transportation. Driver, no? Driver. Kawawa din sa tao. Kaya yung mga grab, dadagdagan nyo lagi ng people. Kawawa rin sila. Wala pa yata yung mga Grab tsaka motorcycle ang cash. Una pa lang yata yung bus, tricycle, jeep. Next week pa yung mga iba. Nasa hearing pa. So, but yeah, all of that, pag kinumbine mo yung cost na yun, mahal yun. 15%. Okay? Kaya yung mga bata ngayon, ayaw na mag-asawa, ayaw na mag-anak. Okay? Kasi ang pinaka-challenge nila, gusto nila maging successful ang buhay, pero yung buhay parang mag-e-end na. Yung uncertain, napakahirap alam mo ng sitwasyon nila. They're living in a uncertain life, but they need to live with certainty. Napakabigat na conflict. Right? So, yun. So depende kung ilan anak mo, yan yung pinag-uusapan natin. So, let's say tuition fee na pinag-uusapan, 2 anak mo, 2.4 million. Okay? Parang, Hindi na makatayo sa mabigat. Nasa education pa lang tayo, wala pa tayo sa iba, ha? Okay? Wala pa tayo sa retirement. Diyos ko. Okay, so pag in-add mo ngayon lahat yan, immediate cash mo, emergency fund mo, kung naglagay ka ng earmark ka ng amount dyan, educational fund, other liabilities, total mo ngayon yan. Yan ang sagot sa letter A. At letter A pa lang tayo. Meron pang letter B, and C, and D. Oh my. Okay, so letter A, total nyo na. Kung magkano. I will not ask how much it is for because of data privacy. But that is for your own consumption. Para na may idea kayo, kung magpe-prepare ako for my ultimate meeting with the Lord, pagkano ang kailangan kong gastusin. Mahal makipagkita kay Lord. Yun sana kung si Lord ang kikitain. Ayun lang. Baka mamaya hindi si Lord. Parang, para sa anghel, pero ba't may buntot? Ano? Ba't mainit? Delikado. Ba't mainit dito? Kala ko ba sa heaven malamig? Pinagpapawisan ako. Delikado yan, di ba? Maala anghel na may buntot. Diyos ko, promise. May tinidor pang malaki. Oo, yan ang mabigat, di ba? Ang laki na ng ginastos mo,
doon ka pa sa napunta sa hindi mo gustong lugar. Habang Sa buhay na hirap. paghihirap ito. Akala mo till death do us part lang, no? Ay, but after death, forever ka talaga. Damned forever. Ay. Diba? Akala nila simple. Okay? Kaya yung mga, ayan, sila Trina, yung sila Rose, biglang ngayon, hanap kayo ng matinong lalaki, ha? Sisiguraduhin hindi lang kayo mamahalin. Kasi ang pagmamahal, mahal. Mahal magmahal. Mahal Hindi yan good time lang. Ang good time, nauubos. Katapos ang honeymoon, moon ka na. Mooncake na lang maabutan mo. Okay? So anyway, so yun, tapos sa kayo sa letter A, compute nyo? Yes. Okay, sige. Okay pa ba kayo? Gusto nyo mag-break sandali? Napakagod ba kayo doon? Sige, sa break. Ha? Stress. Parang, oo, 2-minute break. Second, Napapa- Napapaputong hininga. Pero ganun eh, ito yung trabaho natin, hinaharap natin yung mga lahat ng pwedeng mangyari na negative sa buhay. Because again, it's something that, kaya yung iba ayaw gamitin to kasi masyadong mabigat yung discussion. Alright? But again, there's not, hindi nyo naman di-discuss ng ganito to sa client, di ba? Naiiyak na yung client. Ha? Oo, iyak. Oo, pero tayo kasi dahil dinadaanan natin, iniisa-isa natin. But when you present it, it's not going to be this heavy. Don't worry. Tayo lang, we just need to really understand where it's all coming from. Kaya medyo heavy discussion natin. May shortcut way ito. Okay? O, sige. 2 minutes. Okay. 2 minutes sa story tayo sa letter B. 2 minutes. 2 minutes break.